Peke, marumi, may tubig at nakakasira ng makina. Yan ang sinasabi ng karamihan. Totoo ba? Malalaman natin yan. Tara, pag-usapan natin. Well, I saddled up my shoes. Bilang mga Pinoy na motorista, isa sa pinakamalaking lingguan na gastusin natin ay ang gasolina. Napapadaan tayo sa mga kalsada, madalas natin napapansin ang mga diferensya ng mga independent company na mas mababa kumpara sa mga Shell, Petron at Caltex. At mas mura sila ng 2 piso hanggang 5 piso kada litro ng gasolina. Ang katotohanan, bago ang lahat, kailangan na natin linawin ang mga malinangalang. Hindi peke at hindi substandard ang mga murang gasolina. Pilipinas, ang lahat ng krudong niluluto ay mahigpit na dumaan sa pamantayan ng DOE o ng Department of Energy at ng PNS o Philippine National Standard. Kaya bago pa man makarating ang mga gasolina sa mga pump, pareho lang ang octane rating at ng baseline fuel ng mga gasolinahan ng Big 3 at ng mga independent fuels kagaya ng Uno, Refill, at marami pang iba. Kung pareho ang baseline, bakit mas mahal ang mga gasolina kagaya ng mga Petron, Shell, kumpara sa mga independent fuels? Ito ang sagot. Petron, Caltex, at Shell ay meron silang mga additives na nilalagay sa mga gasolina nila. From baseline, maglalagay sila ng additives kagaya ng Tektron ng Caltex. Isa yan sa mga nakakatulong sa mga makina natin, kaya marami pa rin nagpapagasolina sa mga mamahaling gasolinahan. Dahil nagpapaganda sila ng takbo ng mga motor na nakakapagpatanggal ng carbon deposit. At yun ang mga bagay na wala sa mga mumurahing gasolinahan. Ang gasolinahan ay nagbebenta lang ng mga gasolina na merong standard additives lang. At hindi sila nagbabayad ng milyong-milyong piso kagaya ng mga Petron, Shell para maglagay ng additives sa mga gasolina nila. Kaya ang mga independent fuels, mura sila makabenta dahil onti lang ang nilalagay nilang additives at yun ay mga standard lang, kaya binabawi na lang nila sa presyo ng mga gasolina. Sa pangdahilan, marketing. Yung mga mamahaling gasolinahan, nagbabayad sila ng mga marketing sa mga TV commercial, billboard, hindi katulad ng mga independent fuels company na nagtatayo lang ng mga gasolinahan sa mga tabi-tabi kagaya ng mga Big 3 na naglalagay sila ng mga pwesto sa mga NLEX kung saan mas mahal ang upa nila, kaya binabawi nila yun sa presyo ng mga gasolina nila. At syempre, meron din silang mga ilang artista para sa mga advertisement nila. Eh ang mga independent fuels company, walang ganun, kaya mas mura sila. Ang Big 3, may mga malalaking kontrata at meron silang mga sariling refinery na may fixed rate, kaya mas mataas ang presyo nila. Hindi katulad ng mga independent fuels company, bumibili sila ng mga bulto-bulto kung saan may murang gasolina para tigna rehiyon ng Asya. Kaya nakakapagpababa sila ng gasolina agad-agad. O ang dapat mong piliin, independent brands o yung Big 3? Kung ikaw ay nagtitipid at wala namang arte sa mga motor, piliin mo ang Uno, Flying B, Refill at iba pang mga independent brands upang makatipid ka sa araw-araw mong gastos sa gasolina. Kung ikaw naman ay maraming budget o kaya medyo pihikan pagdating sa performance ng motorsiklo, piliin mo yung Big 3, Shell, Petron, at Caltex, kung saan meron kang makukuhang additives na nakakapagpaganda ng takbo ng motorsiklo mo. Kung ikaw naman ay nagtitipid at medyo pihikan ka, ba't hindi mo subukan ang ginagawa ng karamihang riders? Unang 3 araw, magpapagasolina sa mga pinakamurang gasolinahan ang mga independent fuels. At ang 2 araw ng titira ay magpagasolina sa mga mamahaling gasolinahan o yung Big 3 para makakuha sila ng benepisyo sa mga gasolina neto na merong additives. Dinami ko lang, walang tao nagluluto ng gasolina sa mga likod ng mga bahay nila, kaya walang peking gasolina. Tigilan nyo na ang pakakaisip. King of George Motovlog. Bye-bye.